Brother Bador. Tatlo po kaming magkakapatid. Ang Kuya Leo ko, ang Ate Ria, at ako si Selly. Maganda po ang palaki sa amin ng magulang ko. Ang pangaral sa amin lalong-lalo na sa pagiging matapat. Una pong nag-asawa ang kuya ko at dahil medyo may edad na ang napangasawa niya ay isa lang ang naging anak nila. Mahal na mahal namin ang bata pero hindi ko akalaing magkaroon kami ng problema dahil sa kanya. Hello, Tita Selly. Sunduin niyo po ako sa amin. Gusto ko pong magbakasyon dyan sa inyo. Sige Dion, tamang-tama. Makakapag-banding kayo ng Lola Bea mo. Nandito siya sa amin, dito siya magbabagong taon. Talaga po? Sige po, Tita. Maano po, Lola? Ay nako, kaawan ka ng Diyos, Apo. Ang bait naman ng apo ko. Aba, ang laki mo na pala. At ang tangkad mo. Halos magkasing taas na tayo. Eh, ilang taon ka na ba, Apo? 30 na po ako, La. Aba, malapit ka nang magbinata. Mas mataas pa nga sa akin yan, Nay. Alam niyo ba, Nay? Magaling sa klase ang apo niyo. Ay talaga ba, Apo? Ay pagbutihin mo para makapagtapos ka ng kolehiyo. High school ka na ba? Opo, La. Ay sige, Apo. Pag mag-aaral kang mabuti, dadagdagan ko ang baon mo. Salamat po, La. Mag-aaral po ako mabuti. Dion, kumain kang mabuti ha? Opo, Tita. Sarap po palagi ang ulam niyo dito. Sa amin, nakakasawa. Laging noodles ang inihain ni Nanay. Paano naman? Matagal nang walang trabaho ang tatay mo. Oo nga po, Tita. Sana magkatrabaho na rin si Tatay para lagi kaming may ulam. Ay, Tita, ubos ko na po ang ulam ko eh. Pwede ko bang buwasan ng tinira mong ulam para kay Lola? Sige. Ngayon lang yan ha. Pagbibigyan kita. Kasi ang dami ko nang binigay sa iyo eh. Naubos mo na pala. Ang bilis ha. Kasi ang sarap eh. Kukuha na po ako, Tita. Konti lang ha. Pang-ubos mo lang dyan sa kanin mo. Dyan ka muna. Ubusin mo ang pagkain mo para walang masayang. Opo. Thank you po, Tita. Selly, nagtira ka pa ng ulam kung puro tinik din lang. Ano ako? Pusa? Hindi po, inay. Halos buong isda nga po ang itinira ko sa inyo eh. Naku, itong si Dion. Sabi ko konti lang ang bawasin eh. Nalingat lang ako at nagsampay ako ng mga basang damit eh. Inubusan na ng ulam si inay. Naku inay, pasensya na po. Humingi yung apo nyo ng konti. Akala ko naman konti lang talaga ang kukunin. Abay halos inubos pala ang laman. Sandali lang po inay. Ipagluluto ko muna kayo ng ulam. Dion, may sasabihin ako sa'yo ah. Bilang tita mo, ayaw kong mapipintasan ka ng mga tao. Bakit po, Tita? Alam mo, dapat pag may pagkain tayo, dapat pag wala pa si Nanay Bea, itirhan natin ng pagkain na. Opo, Tita. Sorry po. Okay, next time alam mo na. Opo, Tita. Ay, lalabhan ko nga itong mga labahing damit para hindi abutin ng bagong taon. Naipon na pala ang damit ko sa ilang araw na pag-star ko dito kina Selly. Ay, alisin ko nga muna itong relo ko.
Ilagay ko muna dito sa tapat ng mesa sa may salamin para matandaan ko kung saan ko inilagay. Baka kasi mabasa masira pa. Ang mahal pa naman itong regalo ni Rhea sa akin nung birthday ko. Hindi ako nakita ni Lola. May nilagay siya sa may malapit sa mesa. Ano kaya yun? Lalapitan ko. Ay! Hello? Ang ganda! Bagay sa kamay ko. Tatago ko. Total, di naman ako nakita ni Lola na akong kumuha. Aakyat muna ako sa taas. Sa kwartong tinutulugan ko. Doon ko itatago. O Nay, anong hinahanap niyo dyan at kunot na kunot ang noon niyo? Wala ka bang napansin na relo dyan? Pakisilip mo nga dyan sa ilalim ng mesa. Wala naman po, Nay, oh. Nako, nasan ba yung bata? Tanungin mo nga kung may nakita siya. Bigay pa man din ni Ate Rhea mo yun. Nay, baka naman hindi niyo nalagay dyan. Minsan kasi malilimutin kayo. Anak, dyan ko talaga nilagay bago ako naglaban ng mga damit ko. Kami lang naman na diyon dito bago ka dumating. Nay, huwag ninyong bibintangan ng bata. Dadating mamaya si Kuya Leo. Pag malaman niyang parang binibintangan niyo ang anak niya, baka magalit pa yun sa inyo. Anak, hindi ako nang bibintang. Wala po akong kinukuha, La. Kita niyo na, Nay? Mangiyak-ngiyak pa ang apo niyo. Mano po, Nay? Oh, bakit po kayo umiiyak? Nawawala kasi yung relo ni Nanay. Sila lang daw ni Dion dito. Dion, kinuha mo ba ang relo ni Lola mo? Di po. Wala po akong kinukuha. Nay, pinagbibintangan niyo ba ang anak ko na kumuha ng relo niyo? Parang sinabi niyo na magnanakaw ang apo niyo. Dion, kunin mo na ang mga damit mo at iuuwi na kita ngayon din. Opo. Mga anak, bakit ganyan kayo sa akin? Dapat alamin niyo muna ang totoo. Mahal ko yung apo ko. Ayokong lumaki siya na gumagawa ng hindi maganda sa kanyang kapwa. Ayoko ng ganon. Brother Bador, sa kalaunan ay nagtapat sa akin ng bata at humingi ng sorry. Kinuha daw niya ang relo ni Inay. Itinago niya ito at ibinenta sa isang kaeskwela niya. Hiyang-hiya ako kay Inay at humingi ako ng tawad sa mga nasabi ko sa kanya. Brother Bador, ano po ba ang dapat ipataw sa bata pag ganyan ng kasalanan? Ayaw po namin na manatili siya sa ganyan hanggang paglaki niya. Tulungan niyo po kami kung ano ang dapat naming gawin. Nagpapasalamat, Sally ng Quezon City. Mapagpalang araw sa ating lahat. Kumusta? Narinig natin ang isinalaysay na kwento sa pangalang Sally na humihingi ng payo sa atin. Levitico 19:11. Huwag kayong magnanakaw, mandaraya o magsisinungaling. At para po sa mga magulang, maging sensitive sa pagsasalita. Ingatan ang pagsasalita sa mga anak. Ipaalam sa anak na mali ang kanyang ginawa at hindi iyon ang kanyang pagkatao. Ipaintindi sa bata na may parusa o makukulong
ang nangunguha ng hindi niya gamit o pag-aari ng iba. Tinatawag na qualified theft. Article 310 ng Revised Penal Code, at para matrain ang bata na maging responsible sa sarili at sa kapwa, bigyan mo siya ng responsibilidad. Magtakda ka ng regular routine sa gawaing bahay, kagaya ng pagdidilig ng halaman tuwing umaga o kaya sa hapon. Bigyan mo rin siya ng full attention. Pansinin mo ang hobby, interest o talento na ipinapakita niya. Ipadama ang pagmamahal at suporta, at iwasan ang paggamit ng mga negatibong salita. I-encourage ang bata sa mga tama niya na ginagawa para magkaroon ng confidence sa kanyang sarili sa pamamagitan ng positive feedback. Kawikaan 23:13-14. Disiplinahin mo ang bata. Ang wastong pagpalo ay hindi niya ikamamatay. Iniligtas mo pa siya mula sa daigdig ng mga patay. At habang binibuild up mo ang anak mo na maging mabuting individual, palagi kang magpasalamat sa Diyos. Dahil ang buhay ay regalo para mag-enjoy. At habang may buhay, may pag-asa. At ang ating pag-asa ay ang pag-asa kay Kristo. Halika, manalangin tayo. Panalangin para sa bata. Ama naming Diyos na nasa langit, kayo po ang Diyos na nagtatag ng pamilya ayon sa inyong dakilang plano. Kami po ay dumudulog sa inyong harapan. Bigyan mo po ng sapat na karunungan at kaunawaan. At higit sa lahat, Panginoon, hinihiling po namin sa inyo na hayaan mong lumaki ang mga bata na may banal na takot at pag-ibig sa iyo. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesucristo na aming Panginoon. Amen.